Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionario News Channel. Pahayag ng isang kongresista na ang Pangulong Marcos ay nakagawa ng impeachable offense. Erese, Marcos incompetence or complicity in budget mess impeachable. House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erese has warned that President Marcos Jr. incompetence or complicity yung nakikutsaba o incompetence, walang kaalam-alam in allowing 3 consecutive national budgets to be distorted by massive insertions and fund diversions may be deemed as impeachable offense. Interviewed on Billionaire News Channel on Point program, the Caloocan City representative said it was hard to believe that the president and his cabinet were unaware of what the lawmakers allegedly did to the 2023, 2024, and 2025 spending plans. It's either incompetence or complicity. Both are impeachable offense, Erese told BNC anchor Penky Webb. Asked whether he and his colleagues in the Liberal Party were preparing an impeachment complaint against Marcos, Erese said none had been discussed among their members. Ayaw nilang ma-impeach. Liberal ito Ayaw nilang ma-impeach ang Pangulo dahil ang papalit si VP Sara. Kaya wala talagang plano. Kaya lang, salamat kay Congressman Edgar Erese dahil very vocal siya. Kung ano yung nakikita niyang kamalian, nagsasalita siya, napakaganda yung privilege speech niya sa kamera I don't know anong buwan yun. Very passionate speech laban sa korupsyon. Wala naman, sabi niya. Ang nagsasabi lang yan si Kiko Barsaga. Erese said Marcos must explain how Congress was able to violate the budget process for 3 straight years. Sa mga naririnig kong payag ni Congressman Erese, noong 2023, mga 300 billion ang na-insert. 2024, mas malaki, 500 billion. 2025, 423 billion. Puros insertion yan. Hanggang hindi niya ma-explain, bababa yung ratings niya. Yes. Nagapak na po ang ratings ng Pangulo. Yung latest, 21% na lang. One of the lowest sa mga incumbent president sa midterm period. He is becoming to be the most unpopular president according to CEO ng WR numero Professor Clive Argelius. He noted that the revelations of resigned Ako Bicol Representative Saldico would continue to erode public trust unless the President addressed the questions implicating him and members of his family in the budget insertions and the flood control scandal. Lalo na ngayon na mayroong report ang Philippine Center on Investigative Journalism na tinawag nila si Sandro Marcos at Martin Romualdez na pork barrel kings dahil for 3 straight years meron yung tinatawag na allocables. Ito na daw ang pangalan ng mga pork barrel ngayon, allocables. Pondo yan sa DPWS na ibinibigay lang sa mga kongresista. Sa iyo ito sa ito. For 3 years, 15 billion ang nakuha ni Sandro Marcos, 14 billion naman si Martin Romualdez.
Hanggang hindi niya nasasagot yan, talagang may problema. Sabi niya, kailangan talaga magpaliwanag si Presidente. Anong paliwanag niya? Wala eh. Sabi niya, sinungaling yan, si Saldico, ganun lang. Ay, maniniwala ba tayo? Yung ganong sinungaling lang. Ay, wala. Ako, hindi naman santo si Saldico, may kasalanan siya, kaya lang, marami siyang sinasabi na pinapaniwalaan ko. Again, survey ng WR numero. Sino ang pinaka-accountable? Sino ang mananagot? Sino ang parang mastermind? 31% nagsabi ang Pangulo. Sumusunod lang ang DPWH. Sumusunod lang si Martin Romualdez. Panglima lang na most accountable si Saldico. Okay? He said his fellow lawmakers had bastardized the 2023 General Appropriations Act by approving 300 billion in insertion. Yan, ito na sinasabi ko. Without any objection from Marcos and his subordinates. It was impossible that the Department of Budget and Management, then headed by Secretary Pangandaman, did not know that his colleagues had tinkered with the expenditure program, sabi ni Erese. Sabi niya, palagay ng hindi nila nalaman yung 2023. 2024, mas malaki. Nasa 500 billion yung insertions, amendments. Hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo ang gabinete. On the other hand, he said 423 billion was inserted in this year's budget, 2025. And that the President allowed 60 billion in excess funds of PhilHealth to be misallocated. So, paliwanag. Kaya lang, wala na sigurong madadala sa paliwanag. Impeachment, palagay ko, hindi uusad ang impeachment. Kaya lang, salamat kay Congressman Erese na nagsabi siya na impeachable offense, yung ganon, yung 3 years, ilang 1 trillion, more than 1 trillion ang in-insert, tapos walang ginawang Pangulo, either incompetence or complicity. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para naman makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan atubsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag na sin. So si Kuya, so mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya ng atupan sa nahat gihatag sa iyang yero. So nagagatog na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man nagit si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay nahumanag-atop ang gihatag sa iya hangayero, plinsen, pako, lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag gyero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Ana. So, asa imong mga anak Kuya? Nag-eskwela. So, nang-eskwela pa sila. So, unsa imong pangunabuhian Kuya? Nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So, mag-uuma lang ka Kuya. So,
si kuya mag-uuma lang, so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.